Magandang araw sa ating lahat. Ito may i-share ko sa inyo tungkol dito sa pag-repair ng window type aircon. Ang sabi ng may-ari ay hindi ito umaandar, umuugong lang. So, ginawa natin ay chinek natin dito sa may fan. Okay naman po yung ikot. Ayan. Tapos, yung sunod ko na ginawa ay nag-check tayo dito ng resistance. Ang dalawang test rod ay nakakabit na po yan sa dalawang terminals ng plug. Tapos pinihit natin ang switch. Yan po ay merong tayong nasukat na resistance. So kung titingnan natin dito sa may control panel, yan po ay nakaset ngayon sa low fan. So yung resistance na yan, ibig sabihin yan po ay resistance ng fan motor. So iset din natin sa low cool, sa high cool, at saka sa high fan. Okay? So, ngayon, i-set natin sa low cool. Ayan, meron tayong nasukat na resistance na mababa, nasa 6 ohms. Yan po ay resistance ng compressor. Sinet din natin sa high cool. Yan po ay resistance din ng compressor. Sadyang mababa talaga ang resistance ng compressor. Okay, so sunod natin na ginawa ay pinihit natin yung switch sa high fan. Okay, so kung tingnan natin dito ulit sa control panel, yung dalawa na yan, yung low cool at saka high cool, mababa ang resistance. Pagpihitin pa natin ng isa pa, ayan, medyo tumaas yung resistance, yan po ay nakaset sa high fan. So, since meron tayong nasukat na resistance mula dito sa plug, ibig sabihin, okay yung fan motor, okay din yung compressor. So, ang sunod natin na i-check dito ay yung capacitor. Para gumana ang fan motor at saka compressor, kailangan merong functional na capacitor. Dito, tinatanggal ko muna yung mga wires na nakakabit dyan sa capacitor. Ang purpose po ng pagtanggal ng mga wires na yan sa capacitor ay para po mas maging accurate yung pagsukat natin ng capacitance. Para hindi po tayo magkamali sa ating desisyon na kailangan ng magpalit ng capacitor o hindi pa. So, pagkatapos natin matanggal yung mga wires na yan na nakakabit sa terminals ng capacitor, sinet po natin yung tester sa capacitance function. So, bali, ipinapakita ko dito na yung rating ng capacitor na ito ay 15 microfarads plus 1.5 microfarads. Ayan po yung kanyang terminals, common. Okay. May terminals para sa arm at saka para sa fan. So, ngayon, sabi ko nga kanina, sinet ko sa capacitance function ang multimeter. Tapos, ang test rod ay inilagay ko dyan sa mga terminals ng capacitor. Bali, ang isang test rod ay inilagay ko dyan sa common. Yung kulay black na yan, ng capacitor yan. Yan po ay common. Oh, may nakasulat naman dyan. C. Okay. Tapos, yung isang test rod, yan ay ilalagay doon sa may kulay pink. Yan po ay para sa arm. Okay. Ngayon, tingnan natin ang masusukat na capacitance. Dito, inintay ko talaga na merong masukat na capacitance pero parang wala. Wala talaga na sukat na capacitance. Common at saka arm. Sunod na check natin o yung chinek ko dito ay yung common at saka fan. Dito, meron tayong nasukat na mababa na capacitance. Nasa nanofarad na. Ayan.
nanofarad. Ibig sabihin, mababa na talaga yung capacitance ng capacitor na ito. So, since wala na tayong halos masukat na capacitance dito sa capacitor, ibig sabihin, ito yung sira. Yung nagiging dahilan kung bakit hindi umaandar yung aircon. Tapos, kung tingnan natin, lumulobo na dito sa may ibabaw ng capacitor. So, yan po ay pinalitan ko ng capacitor, 15 plus 2 microfarads. Yung original ay 15 plus 1.5 microfarads. So, yung ipinalit ko ay 15 plus 2 microfarads dahil yan lang po ang available na kita ko o nabili ko dito sa amin. Okay lang naman yun na may konting dagdag na capacitance. Medyo mapapabilis lang yung ikot ng fan, pero goods pa rin yan. Okay? So, dito chine-check ko yung diameter ng capacitor. Yan naman po ay kaparehas. Tapos, dito, ipinapakita ko din na yung pag-check ng capacitance ng sira na capacitor. Ayan, mababa talaga na yung mga capacitance ng sira na capacitor. So, ito yung bagong capacitor. Ito yung 15 microfarads plus 2 microfarads. Ang isang test rod ay nakalagay po yan sa common. Tapos, yung isang test rod ay nakalagay sa may arm. Ayan, meron tayong nasukat na 15.53 microfarads. So, okay po yung capacitance na yun. Sunod ko na sinukat na capacitance ay yung common at saka fan. Ayan, meron tayong nasukat na 2 microfarads. So, ayan, kung tingnan ninyo, mahaba yung capacitor na ipapalit natin. Pero, yan naman po ay magkakasya dito. Okay? Diyan sa casing na yan. Medyo sobra lang siya ng konti. Pero, okay pa rin yan. Goods pa rin yan. So, ito yung original. Ito yung ipapalit natin. Okay? So, sa pag-wirings nito, nung capacitor, hindi naman malilito kasi meron namang diagram na makikita dito sa aircon. Yan, yung ginawa ko dyan, sinundan ko lang yung mga kulay ng wires at kung saang terminals dapat ikabit doon sa capacitor. Okay, tapos nyan, ayan, na ibalik ko na yung wirings at saka naikabit na din yung capacitor. Medyo lumampas lang siya konti, pero okay pa rin yan, walang problema. Dito na i-plug in ko na yung aircon, tapos mag-testing na ito. Okay, so i-turn on ko dito yung switch, switch ko sa low fan. Teka, naka-off. Ayan, i-turn on natin yung switch dito. Kaya pala hindi gumana kanina. So, ayan, na-turn on ko na yung switch sa outlet. Tapos, turn on na natin yung switch sa low fan. Ayan, umaandar na po yung aircon. So, bali yung ginawa natin, nagpalit lang tayo dito ng capacitor. Yan ang naging dahilan kung bakit hindi gumagana itong aircon. So, kung nagustuhan nyo itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.